June 26, 1967, Monday, sa Pasay City, Philippines. Si Maggie de la Riva ay sapilitang dinakip ng 4 na lalaki habang siya ay nagmamaneho malapit sa kanyang tirahan. Sa pagdakip sa kanya, siya ay pinagbantaan at nakaranas ng karahasan at panggagahasa ng 4 na lalaki na kalaunan ay nakilala ng mga galing sa mga tanyag at kilalang pamilya. Ang kwento ni de la Riva ay isinasalaysay na rin sa iba't ibang type ng media, kabilang ang mga pelikula at dokumentaryo na nagpapakita ng epekto nito sa kultura at lipunan ng Pilipino. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, isa sa mga pinakamahabang pinag-usapan at kontrobersyal na kaso sa bansa ay ang nangyari kay Maggie de la Riva, isang kwento ng pang-aabuso sa kamay ng mga taong galing sa pribilehiyong pamilya. Bagamat maihahambing ito sa kaso ni Pepsi Paloma, na may katulad na paksang nauukit sa kasaysayan ng showbiz, naiiba ang kwento ni Maggie dahil sa huli, nakamit niya ang hustisya na sa maraming pagkakataon ay nananatiling mailap. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya? Tuklasin natin ang kwento ng isang magiting na babae na hinarap ang matinding pagsubok at nagtagumpay laban sa matinding pang-aabuso. Si Maria Magdalena Torrente de la Riva o mas kilala bilang Maggie de la Riva ay isang sikat na actress at beauty queen noong dekada 60. Si Maggie ay isang versatile artist na lumabas sa mahigit 80 na pelikula at nakilala sa kanyang mga papel sa mga romantic comedies at drama. Ang kanyang pagiging beauty queen at actress ay nagbigay daan sa kanya upang maging isa sa mga pinaka-popular na personalidad sa industriya ng pelikula. Gayunpaman, ang mga taon ng kasikatan na ito ay biglang nagbago nang siya'y naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen na kinasangkutan ng 4 na kalalakihan mula sa mga prominente at kilalang pamilya sa bansa. Sina Jaime Jose, Basilio Pineda Jr. alias Boy, Eduardo Aquino at Rogelio Canal. Ipinanganak si Maggie noong September 3, 1942 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang ina, si Pilar Torrente, ay isang Spanish mestiza, samantalang ang kanyang ama, si Juan de la Riva, ay isang German-Swiss. Lumaki siya sa isang lugar na pinagsasama ang dalawang magkaibang kultura at lahi. Nagtapos siya ng elementarya at high school sa Miriam College na dating Maryknoll College noong 1958, isang kilalang paaralan na nagbigay sa kanya ng strong education. Nag-aral si Maggie ng secretarial training sa St. Teresa's College at nagtapos noong 1960. Hindi lamang siya nagtakda ng mga pangarap para sa sarili, kundi upang matulungan ang kanyang pamilya. Sa pagsapit ng 1962, napabilang siya sa top 5 finalists ng Miss Celtics Beauty Contest noong 1963 at mula doon ay nagsimula ang kanyang landas sa showbiz. Unang lumabas si Maggie sa television noong 1963 bilang isang background extra sa The Big Show, ngunit natutunan niyang magpakita ng gilas sa harap ng kamera. Nagkaroon siya ng malaking break sa pelikulang Standby kasama ang aktor na si Joseph Estrada at dito nagsimulang mamutawi ang kanyang pangalan sa industriya ng pelikula. Noong 1964, naging breadwinner si Maggie nang pumanaw ang kanyang ama sa edad na 58. Sa kabila ng pagdadalamhati, siya'y nagsikap at nagpatuloy sa kanyang karera upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa mga sumunod na taon, kumikita siya ng 8,000 pesos kada pelikula, 800 pesos kada buwan mula sa kanyang mga regular na programa sa radyo at television, 100 to 200 pesos kada guesting. Ang mga ganitong halaga ay malaki noong dekada 60, kung saan ang halaga ng piso laban sa dolyar ay nasa 2 pesos bawat isa. Sa kabila ng mga tagumpay, hindi rin nakaligtas si Maggie sa mga hindi inaasahang pagsubok. Ang mga may masamang balak, ang 4 na salarin si Jaime Jose, anak ng isang prominenteng doktor mula Guagua, Pampanga, ay isang engineering student
at miyembro ng isang gang na mahilig mang-abuso ng mga artista. Si Basilio Pineda Jr., alias Boy, na anak ng dating Pasay City Police Chief. Si Eduardo Aquino, na isang journalism student mula Calaca, Batangas, at anak ng isang abogado. Si Rogelio Canal naman ay anak ng isang retiradong school principal at isang architecture student. Ang kanilang mga pamilya ay may impluensya at ito ang nagbigay ng bigat sa kaso. Ayon sa salaysay ni Jaime Jose, bandang alas 11 ng umaga noong June 25, 1967, nagpunta sina Pineda, Aquino at Canal sa bahay ni Jaime upang hiramin ang kanyang Pontiac convertible. Ngunit dahil ayaw niyang ipahiram ang kotse nang wala siya, sumama siya sa grupo. Nag-inuman sila hanggang 3:30 ng madaling araw sa Ulog Cocktail Lounge sa Ermita. Habang nagiinuman, sinabi ni Pineda na nais niyang makita si Maggie de la Riva na alam nilang may taping sa ABS-CBN studio kinabukasan. 4:30 ng umaga, nagpunta ang grupo sa ABS studio sa Rojas Boulevard, Pasay City, kung saan sinubukan nilang kausapin si Maggie. Subalit hindi sila pinansin ni Maggie at umuwi ito kasama ang kanyang personal assistant na si Elena Calderon. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan para sa mas masalimuot na pangyayari sa kanilang buhay. Habang pauwi si Maggie sa kanilang bahay sa New Manila, nagdesisyon ang grupo na banggain ang sasakyan ni Maggie upang pilitin siyang huminto. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, nagawa ni Maggie na pigilan ang aksidente, ngunit hindi na siya nakaligtas sa mga susunod na ginawa ng mga ito. Bumaba si Pineda at hinila siya mula sa sasakyan. Sa kabila ng pagtatanggol ni Elena, nagawang hatakin ng grupo si Maggie at isinakay siya sa kanilang sasakyan. Isang malinaw na krimen ng intrusion at violence. Dinala nila si Maggie sa Swanky Hotel sa Pasay City, isang lugar na naging sentro ng karumal-dumal na krimen. Dito naganap ang pang-aabuso na nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Matapos ang trahedya, sinakay siya sa isang taxi mula sa UBL Taxi Cab upang maipauwi sa kanilang bahay. Sa biyahe pa uwi, tinanong ni Maggie ang taxi driver kung may sumusunod sa kanila, tila naghahanap ng kahit kaunting seguridad sa kabila ng kanyang matinding takot. Bandang 6:30 ng umaga, nakauwi si Maggie sa kanilang bahay, kung saan naghihintay ang mga pulis at reporter na handang magbigay pansin sa kanyang kaso. Noong July 9, 1967, pumunta si Maggie sa Quezon City Police Headquarters upang magsampa ng kaso, kasama ang kanyang pamilya at abogado na si Regina O. Benitez. Bandang alas 2 ng hapon, naaresto si Jaime Jose sa May Bondila Avenue habang nagbabasa ng dyaryo tungkol sa insidente. Nang makita siya ng mga pulis, sinubukan niyang tumakas. Ngunit napigilan siya ng mga operatiba na nagpanggap na mga sorbetero. Isang taktika na nagpatunay ng kahandaan ng mga otoridad na hulihin siya. Kinagabihan, bumalik si Maggie sa presinto matapos marinig ang balitang naaresto na si Jaime Jose. Pagkakita niya kay Maggie, agad itong nagsalita. Maggie, please, hindi ako kasama. Magsabi ka ng totoo." Ngunit hindi siya pinansin ni Maggie. Sa halip, matapang niyang tinitigan ang akusado. Nang hindi makayanan ng emosyon, napaiyak si Maggie. Ilang sandali ang lumipas at sinubukan ni Maggie na kalmutin ang muka ni Jaime Jose bilang pagpapakita ng galit at puot. Subalit hindi niya itinuloy ito at sa halip ay diretsong sinabi, "You were one of the boys that pulled my legs and raped me." Nang marinig ni Jaime Jose ang salaysay ni Maggie, namutla ito, napaiyak at tumalikod sa pader. Ito'y isang malupit na pagsabog ng emosyon mula kay Jose na hindi matanggap ang buong kabigatan ng kanyang mga kasalanan. Samantala, ang kanyang mga kasamahan, sina Aquino, Pineda at Canal ay nagtipon-tipon sa Pasay City nang marinig nila ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Jose. Dahil sa takot na madamay, nagdesisyon silang magtago. Gamit ang Mercedes-Benz ni Jose, nagsimula silang magpunta sa San Miguel, Bulacan upang makaiwas sa mga otoridad. Mula sa Bulacan, nagpatuloy ang kanilang pagtakas pabalik sa Maynila at dumaan muli sa Pasay City bago tumuloy sa Batangas. Sa Lipa City, nag-check-in sila
sa Samson Ponte Rest House gamit ang mga pekeng pangalan upang hindi matunton ang kanilang kinaroroonan. Sa isang lokal na restaurant sa Lipa, habang kumakain, nakilala sila ng isang waitress na nakabasa ng balita tungkol sa kaso ni Maggie de la Riva. Agad itong nag-abiso sa lokal na pulisya na nagdulot ng alarma at nagsimulang maglatag ng operasyon upang hulihin sila. Kinabukasan, lumipat ang tatlo sa isang bahay sa Katipunan Street sa Lipa City, isang ari-arian na pagmamay-ari ng isang opisyal mula Maynila. Sa pamumuno ni Detective Restituto Viñas, isang bihasang pulis mula sa Lipa Police Department, pinaligiran ng mga pulis ang bahay. Gamit ang kusina bilang pasukan, nilusob nila ang lugar at mabilis na naaresto sina Canal at Pineda na natagpuan sa sala ng bahay. Ngunit, nakatakas si Aquino gamit ang Mercedes-Benz ni Jose at nagtungo patungong Santa Rita, Taal, Batangas. Sinubukan ng mga pulis na habulin si Aquino, ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi nila ito natunton. Kalaunan, sumuko rin si Aquino kay Mrs. Aurelia Leviste, ang asawa ng gobernador ng Batangas. Ang mga sala rin ay dinala sa Muntinlupa National Penitentiary habang inaantay ang proseso ng kanilang mga apila. Ang mga pagkakakulong nila ay nagbukas ng mas malalim na issue tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay at ang pagbibigay ng hustisya sa mga may kapangyarihan kumpara sa mga hindi. Sa loob ng kulungan ng Muntinlupa, nakilala nila si Olga Robertson, isang Amerikanang misyonaryo na naglalaan ng kanyang oras sa mga bilanggo. Siya ang tumulong sa mga bilanggo upang magkaroon ng pagkakataon sa pagbabago sa espiritual na aspeto ng kanilang buhay. Tinuruan ni Olga ang 4 na kalalakihan ng mga aral mula sa Biblia at itinuro sa kanila ang isang mahalagang talata mula sa John 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa kabila ng kanilang masalimuot na nakaraan, ipinagpatuloy ni Olga ang pagtuturo at ang paghahangad na baguhin ang mga puso ng mga salarin. Subalit, matapos ang 3 buwan, napansin ni Olga na walang tunay na interes ang mga ito sa mga salita ng Diyos. Sa kabila ng kanyang masigasig na pagtutok sa kanila, hindi rin nila naipakita ang kahit kaunting pagsisisi. Gayunpaman, hindi sumuko si Olga at patuloy na naniniwala na mayroong pagkakataon pa silang magbago. Isang araw noong December 28, 1970, natagpo ang patay si Rogelio Canal sa loob ng kanyang selda dulot ng labis na paggamit ng droga. Isang trahedya na nagbigay ng panghuling pasakit sa kasaysayan ng insidente. Noong February 6, 1971, hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika sina Jamie Jose, Basilio Pineda Jr. at Eduardo Aquino. Ang mga hatol ng hukuman ay nagdulot ng kontrobersya dahil ang kanilang mga pamilya at mga taga-suporta ay nag-apila para sa kanilang buhay, ngunit nanatili ang desisyon ng korte. Inatasan silang magbayad ng bahagi ng mga gastusin sa korte, isang paalala ng matinding epekto ng kanilang mga aksyon hindi lamang sa mga biktima kundi pati na rin sa kanilang sarili. Isang araw bago ang eksekusyon, binisita sila ni Olga. Ang huling sandali ng mga salarin ay puno ng emosyon at si Aquino mismo ang nagbasa ng Bible verse na John 14:6. Samantalang si Jamie Jose, na labis ang takot at nalulungkot, ay hindi na kayang magtago ng kanyang nararamdaman. Sa mga huling sandali nilang ito, nagdala si Olga ng iba pang mga bilanggo upang umawit ng mga makarelihiyosong kanta na sana'y magbigay liwanag at aliw sa kanilang mga kaluluwa. Sa mismong araw ng eksekusyon, sinabi ni Aquino ang mga salitang, Lord Jesus, I give you my life and no one can take it from me. Para kay Olga, ang mga salitang iyon ay isang senyales ng pagtanggap sa Diyos at isang uri ng pamamaalam na naglalaman ng pagnanais na magtagumpay ang kanilang mga kaluluwa sa kabila ng lahat ng nangyari. Naniniwala si Olga na mula sa silya elektrika, ang kanilang mga kaluluwa ay maghahanap ng kaligtasan at mapupunta sa piling ni Jesus. Sa bawat kaso ng krimen, may 2 panig, ang biktima at ang akusado. Ang kwento ng mga salarin sa kasong ito ay nagbigay ng isang mensahe
ng pananagutan at pagbabago. Ayon sa memoirs ni Basil Cranting, isang photographer mula sa Philippine Herald, nakunan niya ang isang makapangyarihang litrato noong 1972, isang araw bago ang eksekusyon. Tinawag niyang A Brother's Farewell ang litrato, isang matinding tagpo kung saan nakita ng photographer si Basilio Pineda na nakikipag-usap sa isang babae sa labas ng kanyang selda. Isang huling sandali ng komunikasyon bago ang kanilang pagkamatay. Agad na kumilos si Basil at nagdesisyon na kumuha ng mga litrato, isang bagay na naging makulay at makatawag pansin sa kanyang gawain. Hindi niya inaasahan ang isang pangyayari na magpapabago sa takbo ng kanyang araw at emosyon. Habang siya'y abala sa kanyang trabaho, isang makabagbag damdaming eksena ang nasilayan niya sa harap ng kanyang mga mata. Lumapit ang babae, ang kapatid ni Basilio Pineda, at nagyakap sila sa kabila ng bakal na rehas na naghihiwalay sa kanila. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagtagpo sa isang moment of raw emotion, isang yakap na puno ng lungkot, pagnanasa sa hustisya at pagkatalo. Nang magkaharap, umiyak ang babae na parang tinutuhog ang bawat hibla ng kanyang pusong tinatamaan ng pinakamatinding sakit. Ang tinig ng kanyang pag-iyak ay umabot sa bawat sulok ng piitan, tinatamaan ang lahat ng naroroon at naging simbolo ng sakripisyo at pagdurusa. Naluha si Basil sa tagpong kanyang nasaksihan. Bagamat siya ay nasa isang profesional na tungkulin, hindi nakayanan ni Basil na mapaiyak sa nakita niyang pagmamahal at kalungkutan sa mata ng mga magulang ni Pineda. Habang nakuha ang larawan ng magkapatid sa kanilang huling sandali ng pagkikita, ito ay naging simbolo ng isang masalimuot na kwento ng buhay at kamatayan. Ang litrato na iyon ay nagpunta sa front page ng Philippine Herald, isang imahe ng pag-asa at sakit na hindi madaling malimutan. 7 oras ang itinagal ni Basil malapit sa selda ni Pineda, isang oras ng magkahalong emosyon, hustisya, pag-aalala at pagtugis ng katotohanan. Habang naroroon, si Basil ay naalimpungatan ng isang pagkakataon kung saan si Pineda ay nagtanong kung may sigarilyo siya. Napangiti si Basil, ngunit hindi siya nagdala ng sigarilyo. Isang gwardiya ang dumaan at nagbigay ng sigarilyo kay Pineda. 2 sigarilyo ang hiningi ni Pineda at pinayagan naman ito ng gwardiya. Isang hindi malilimutang imahe, si Pineda na hawak ang sigarilyo habang yakap ang kapatid nito, ay nahuli sa lente ng kamera. Sa harap ng kamatayan, sila'y nagkakasama, ipinapaabot sa huling pagkakataon ang pagmamahal at koneksyon ng pamilya. Matapos ang ilang oras, ang magkapatid ay inilipat sa silid kung saan isasagawa ang kanilang eksekusyon. Bandang 3:00 ng hapon, unang sumalang si Jamie Jose na namumutla at nakanganga, tila hindi makapaniwala na siya ay tutumbukin na ng huling hakbang ng kanyang buhay. Habang siya ay itinali sa silyang elektrika, sinimulan ang dasal ng mga pari na nakapaligid sa kanya. Ngunit sa mga mata ni Basil, tanging ang takot sa mata ni Jamie Jose ang kanyang nakita. Si Jamie Jose lamang sa kanilang lahat ang tila nangihina at natatakot. Isang senyales ng matinding takot na kinaharap sa oras ng kanyang paghuhukom. Nagsimula na ang proseso ng eksekusyon. Ang unang shock ay ibinato kay Jamie Jose at tinakpan ng maskara ang kanyang mukha. Habang isinasagawa ito, nagkaroon ng bulong-bulungan sa loob ng silid. Ipinahayag ng mga naroroon na kung hindi matapos si Jamie Jose sa initial shock, maaaring palayain siya. Subalit, ang hatol ay malinaw. Siya ay tatanggap ng elektrika hanggang sa ito ay pumanaw. Matapos ang ilang sandali, iniutos ng Director of Prisons sa Chief of Engineers na magbigay ng isa pang shock upang tiyakin ang kamatayan ni Jamie Jose. Nang dumaan ang kanyang ama, si Dr. Jose ay nangakong sasamahan ang kanyang anak hanggang sa huling sandali. Siya'y lumabas na ng silid bandang 3:20 PM pagkatapos makumpirma ang pagkamatay ng kanyang anak. Samantala, ang ina ni Jamie Jose ay hindi nakasama ang kanyang anak sa huling sandali. Siya'y naghintay sa Malacanang, umaasang makakausap ang Pangulong Marcos upang humiling ng tulong o makakuha ng anumang posibleng awa. Ngunit sa kabila ng 5 oras na paghihintay, hindi siya nakatagpo ng pagkakataon
upang makausap ang presidente. Walang appointment at abala ang Pangulo sa iba pang mga usapin. Sa kanyang mga mata, ang kanyang paghihirap ay nagmistulang isang hindi masuklian na sakripisyo. Pagkatapos ng hindi pagkakaroon ng pagkakataon sa Pangulo, napahagulgol na lamang siya ang pighati ng isang ina na nawalan ng anak. Pinayuhan siya ng isang opisyal na magtungo na lamang sa Malacanang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakarating sa oras. Sumunod na inistrap si Basilio Pineda sa silya bandang 3:40 p.m. at ang kanyang kamatayan ay iprinununsya bandang 3:55 p.m. Ang hatol ng kasong isinampa ni Maggie de la Riva ay nahulog sa mga kamay ng Justice Lourdes Paredes San Diego na naging judge sa kaso. Si Justice San Diego ay kilala sa kanyang pagiging matapang at makatarungan na nakilala sa mga mahihirap at komplikadong kaso na kanyang hinawakan. Gayunpaman, hindi niya pinaniniwalaan ang death penalty, ngunit ayon sa batas ng Pilipinas, ang panggagahasa ay may kaparusahan na kamatayan. Tungkol naman sa mga tanong na ibinato kay Justice San Diego, na minsan ay tinanong ng kanyang anak, si Joe San Diego, kung bakit ipinataw ang death penalty sa mga salarin. Ang sagot lamang nito ay, "Iha, in the Philippine law, rape is punishable by death." Isang simpleng sagot, ngunit puno ng bigat ng mga saloobin at pananaw sa mga batas ng bansa. Matapos ang ilang dekada, tinanong din si Maggie de la Riva tungkol sa kanyang mga saloobin at nararamdaman patungkol sa kaso at sa mga naganap. Ang sagot niya, na puno ng pasensya at lakas ng loob, ay, "Hanggang dito na lang." Isang sagot na nagbabalik ng kanyang katatagan at pagpapatawad, ngunit may malalim na pag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari. Anong masasabi ninyo sa kwento ni Maggie de la Riva?